How to respond to a leader who does not reflect Christ-likeness. Tara, pag-usapan natin to. Hi everyone, Julius Reala here. A husband, a father, but most importantly, a sinner saved by grace. So paano nga ba tayo tutugon? Alam nyo, maganda, basahin natin kung ano sinasabi ng Bible. Ito yung una dapat natin gawin. Ipag-pray natin sila consistently at huwag tayong titigil. Paano ko nasabi yun? In Hebrews chapter 13 verse 18, ang sabi dito, pray for us, for we are sure that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves honorably in all things. Looking at this passage, may kita natin yung author ng Book of Hebrews that he was requesting a prayer request to all the believers in his time to keep on praying for them. Why? Because the only reason why a leader can reflect Christ-likeness, humility, selflessness, a servant heart is only through the power of the Holy Spirit. Dahil lang sa biyaya at grasya ng Diyos. And that's why sa atin, kailangan maintindihan natin, if we see someone who does not reflect Christ-likeness, never stop praying for your leader. Kailangan ng mga leaders natin ng panalangin. Kasi katulad natin, magkakapantay lang tayo sa tinatawag na sanctification process. Hindi perfection, pero yung progression ang tinitingnan sa atin ng Diyos. We cannot be sinless in this life, but we sin less and less and less. And just like our leaders, ganun din. Kailangan nila ng patuloy na panalangin. Now, of course, hindi tayo titigil sa pagpipray lang because we also have a responsibility to correct them. Kailangan makita natin na ang tamang correction sa leader ay hindi nagre-reflect ng Christ-likeness. Yung Christ-likeness, pag dinefine natin yan, ito yung pagmamahal ng buo sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa kanyang sarili. Nandiyan yung humility, obedience, pagiging selfless, pagiging servant. Kung ang leader na to sa pagkilos niya, hindi mo na nakikita si Kristo, yung standard na kailangan niya, diba, na maging above reproach and nakakasala na, nakakatisod na sa iba, meron tamang proseso. At kailangan maintindihan natin na hindi mo dapat idaan sa social media, hindi mo rin dapat idaan sa prayer request sa ibang mga kaibigan mo sa church o sa labas ng church ninyo. Pero kailangan mo ulit balikan yung Bible at anong sinasabi doon? Sabi sa Matthew 18:15-17, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens, you have won your brother. But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. So paano daw yung gagawin natin? Number 1, you talk to your leader privately, talking to him or to her respectfully. Maganda mag-umpisa kayo sa panalangin and alam mo kung tama ang motibo natin at ito nanggagaling to sa pag-ibig, hindi yung parang gusto mong gumante o parang may gusto kang patunayan. Pagiging tama rin yung paglabas nung pag-correct sa bibig natin. I hope naiintindihan natin yun, di ba? Pag tama ang puso, tama din ang uso. Sa pagkakataon na kinausap mo, respectful manner, mahinahon, hindi ka galit, at hindi siya nakinig sa'yo, dun sa bagay na ina-address mo, yung kumbaga nakikita mong hindi Christ-like character, na gusto mong i-address, hindi lang para sa'yo, pero para sa buong kapatiran at para walang matisod, ang sabi dun sa verse 16, kausapin mo siya ulit, at this time, magdala ka na ng witness. 2 or 3 witnesses. Bakit mo kailangan magdala ng witness? Na marami po sa ating mga kapatid sa Panginoon na namimiss yung point bakit magdadala ng witness. Minsan, ang iniisip lang natin, magdadala tayo ng witness para maipakita natin sa mga witness na yung leader o yung kapatid natin sa Panginoon na kinokorek natin o ina-admonish natin, ayaw makinig. Hindi po yun ganun dapat. Dapat maintindihan natin na kaya tayo nagdala ng witness, ang focus nila is ano ba talaga yung katotohanan? What's really the truth of the matter? Kailangan, magdadala tayo ng witness para makita nila yung dalawang sides of the story. Ibig sabihin nun, hindi lang yung inaakusahan yung kailangan i-examine ng mga witness na dinala natin. Even tayo, yung accusation na dinadala natin sa kapatid natin, sa leader natin, na kapatid natin sa Panginoon, makikita ng mga witness kung tama ba yung sinasabi natin. Talaga bang hindi siya Christ-likeness? Talaga bang kasalanan? Kailangan bang i-address? Now, yung 2 or 3 witnesses, sila yung magpapatotoo kung tama o mali yung akusasyon at kung nakinig at hindi nakinig yung kapatid natin na kinokorek natin. I hope naiintindihan natin yun. Again, yung witness na dali natin, not to gang up the leader or the brother who has a fault, but it's more on, okay, what's really the truth of the matter? Now, halimbawa, hindi pa rin siya nakinig. He refuses to listen to you. Ang sabi ng Bible, you tell it to the church. So, after mo makorek
privately, after mo makorek with witnesses and na-examine ng witness o witnesses na tama yung accusation mo, na-examine din nila yung sitwasyon kung paano kayo nag-correct sa isa't isa to the point na nakita nila na hindi talaga nakinig si leader. Ang sabi dun sa Matthew 18, you bring it to the church. You escalate it. Kung may access ka sa leader na yon, mas maganda mabring mo sa kanya yung case, makita niya kung ano yung sitwasyon, and hanggang sa pinakakataas-taasan na ng organization niyo o ng church niyo. And just in case lang na hindi siya makikinig, ang sabi nga doon, you treat him as a Gentile and a tax collector. It's not for us to judge them more, pero ang sinasabi lang doon ng Bible is, we are here to extend further grace sa mga tao na to. Kailangan, mga kapatid sa Panginoon, makita natin na dito sa sitwasyon na to, ang end goal natin is to restore our brother. Not to condemn, not just to ask them to step down, but to restore. So kaya kailangan makita natin yung motibo natin, kagaya ng gusto natin mangyari na mag-reflect sila ng Christ-likeness. Sa proseso na to, dapat mapakita pa rin natin yung Christ-likeness. Kailangan ipagkatiwala din natin sa church leadership yung kung ano man yung disiplina o restoration na gagawin nila. Pero sa atin na panalangin ko is, as we address this concern, we should also constantly check and evaluate ourselves kasi tayo hindi tayo exempted dito. So I hope nakatulong to sa ating lahat. Ingat kayo and God bless.